This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. And Cripsilog. recording is Cripsilog. 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 Hello, welcome Reapers. This is Scriptsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Monday! Here Tuesday na. Here in Tuesday, Cripsilog, we sorry. talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Yes, what up? So, kamusta, Glenn? Nahuli tayo this week. Oo nga, same day edit tayo ngayon. Ano bang kakainin natin today? Ang topic natin today ay wildest medical mistakes ever committed. Wild. Gano'n kaya ka-wild Yes, to? gano'n ka Abangan wild and natin. crazy. Yes. Sige. And Ayan. So before we dive into the wildest medical mistakes, kamusta? What's good, Glenn? Ano ba nangyari the past week? ayos naman, ang dami ko lang din talagang inasikaso from when we last recorded nung, kailan ba yun? Friday. 2 Fridays ago. Sa dami ngayong ibang mga kailangan kong gawin, nakalimutan ko ring gawin. Pero buti lang nag-long weekend. So medyo pahinga ng Pahinga ka. konti. Ikaw ba? Pati, ayun, hindi ako long weekend. So galing ako sa shift ngayon. Ay, Pati ba Friday ganun? As in, pati yung, di ba 28 din? 25? Wala ka rin pasok nun. hindi. May pasok ako nun. Ito Yung lang Monday, 21. ito Monday lang. Monday lang. Okay. Napanood ba? Napanood. Ay, ang dami kong ni-rewatch. Mga lumang movies like, sino nga to? Ano yan? Promising Young Woman. Yun. Yeah, maganda yun. Nagustuhan ko yung Promising Young Woman. Ikaw, alam ko na yung anong gusto Alin? pag-usapan So, recap. di ko pa natuloy. okay. Banlaw muna ako. Okay. Ako nanonood ng Blue Beetle. Sasabihin ko Beetlejuice. Blue Beetle, Red, White, Maganda. Royal Blue. Maganda naman. Alam mo yun. Maganda naman siya. Ano ba? Marry My Dead Body, 100 Zom. Tama ba yun? Tawan-tawa ako doon sa 100 Zom. Hindi ko na nang i-spoil, pero yung alam mo yung ultimate, one of the kalaban nila doon. Tawan-tawa ako. Ayun. Yung nasa na sila, Sea World something. Ayan. Wait. Ayan. Syempre, welcome to Dragsilog. Di ba? Of course. Episode 3. Ano masasabi mo sa episode 3 and Untucked nun? Oh my God. Siguro more on Untucked kasi dun sa episode mismo, parang may mga things that I don't agree with dun sa judging, ganyan. Sa placements Sino tingin mo nila. dapat ba nanalo? Sino nga ba? For you? Well, sila Miss Jade. Okay. Ikaw ba? Sa akin, gusto ko rin si Miss Jade, pero hindi ko rin naman maalis kay Verushka yung panalong yon kasi nga, alam mo yun, yung suot naman niya kasi pang party din talaga. Baka rin nadala ng more is more ni Tessa Prieto, kaya siya yung nanalo. So, okay lang din naman sa akin kasi okay din naman yung suot niya. Very birthday. So, what about sa Untucked? Yung Untucked. Yung mga dramang nangyari. May mga trauma na naungkat. May antag doon, pang-fanning the flames na nangyari. Stirring the pot. Yeah. Ikaw ba? Ano masasabi mo sa Untucked? Parang naunahan sila ng mga emosyon nila. I think they could have talked it out better kung nasa mas less emotional state sila. Kasi parang the way the conversation started, parang, uy, sabi ni ganito. Parang ganun. Yeah, So, medyo na-heighten yung mga emosyon. Ikaw? Sa akin,
Oo. More medyo nainis ako kay ano ba, ang pangalan niya? Kay Kat Kat, 'yun. Kasi parang hindi niya sinabi niya 'di ba hindi niya pinatapos kasi si Miss Jade. Ang ine-explain lang naman ni Miss Jade yata is may naalala siya, na-trigger Mm. siya do'n sa ginawa sa kanya. Nainis din Mm. naman ako kay Tiny kasi parang alam mo 'yung sinabi niyang, "Bakit hindi mo sinabi nung time na 'yun?" Oo nga, oo. Sabi ko, Medyo Tiny totoo ba?" Ayan. hindi hindi laging ready ka to say Oo, stuff. siyempre later on tsaka lang na-realize ni Miss Jade. Ayun nga pala, speaking of Tiny, na-meet ko siya doon sa, ano nga ba 'yun, The Little Mermaid Sing-Along, screening ni Yanni. So, thank you Yanni sa pag-invite, Hmm. ayun. And ayun, andun siya, andun yung mga drag queens nandun. So, ano kasi, kukuha na Hmm. ng pagkain ta's nasa likod ko siya, si Tiny. Tapos, 'di ba may ano, may fries kasi, eh. Tapos parang nagre-request siya, "Puwede bang dalawa? Dalawang fries yung kunin niya." Tapos pagtingin ko si Tiny, tapos sabi ko, "Tiny, puwedeng pa-picture?" Tapos sabi niya, "Ay, hindi ako si Tiny, ako si Miss Jade." Gaganon siya. Kaya ayun, nakapagpa-selfie ako sa kanya. Tapos sa harap ko naman si ano, si Lady Gagita na ano ba pangalan kalaban dun? Cruella? Ano pangalan nung kalaban dun sa Little Mermaid? Sa Ursula, Ursula, ayun, naka-Ursula costume. naligaw si Ano Cruella ano. Iba pala yung Cruella, ayun. So masaya, masaya. First time ko makanood ng Little Mermaid ever, pati yung animated, di ko napanood yun. Hmm? So, Mm. ano siya, may videoke version siya. Alam mo yung may lyrics ng kanta and umiilaw, di ba, every word. So kung gusto niyo maki-sing along, legit pwede, di ba? Walang dapat mainis. Ano pa ba? Alam mo kasi para sa akin, 'pag mga reality, quote unquote, reality Hmm. show, 'di ba ito considered as a reality ano ba, talent show? Talent show ba siya? Ah, Mm. or ano iyon. Para sa akin kasi they give, alam mo 'yun, a persona na I don't necessarily, relate to kung sino sila in real life sa labas nung Oo. game. Kasi parang meron silang pinapakitang ayun nga, TV. character, Mm. oo, for good TV. So, let's say sabihin nilang, she's from one of those cheap bars. Hindi ko yun ite-take against do sa taong yun. Kasi alam ko parang alam mo yun, it's for Hmm. TV, eh, 'di ba? Na-e-enjoy natin 'pag may catfight na nangyayari, 'di ba? So, ayun, hindi ko masyadong ite-take seriously kung ano man mapapanood ko dun. So, ayun, yun sa'kin. Sabagay, tapos magkaka-friends naman sila outside. Makikita Oo, mo okey-okey naman ayun, sila. okey naman sila. Yeah. Ayun siya. Uy, Hmm. ano pa ba? Meron pa ba? Kasi meron Ikaw tayong meron kang may isingit na nating ite-thank you natin bago pa natin makalimutan. alin yun? Alin yun? Wados, thank you so much Uy, sa thank you, Wados. pa-cupcake niyo. Happy Happy 6th 6th anniversary. anniversary. Salamat Thank you. naalala niyo kami parate. Thank you. Nga, eh. Uy, meron silang store sa Maginhawa. So, if you guys Mm. want, ayun, pwede tayong tumambay dun. Oo nga, doon nga tayo mag-record. Puwede ba? Ay, oo nga 'no? Oo nga 'no? Sige, sige. Ayan. May i-a-add ka pa ba? Kasi May may mga Gripsilog may ES tayo. I think yung mga nalimutan din natin batiin last time, Sino? yung birthday ay teka nalimutan ko yung phone ko. Happy birthday kay kay Tinkerbell. Yung nag-message sa'tin sa Oo, happy nag-message sa'tin sa birthday. Instagram, happy birthday. Pasensya ka na, nung nung August 10 pa yung birthday niya ta's nag-message siya sa'tin baka puwede naman pa video greet, Happy birthday, Tinkerbell. pa yung recording parang day after pa yung recording tapos nalimutan lang din natin. So ito na lang, happy birthday Mm. Tinkerbell kahit huling-huli Sabay na. ko Hope you na had a kay great day. oo, totoo. Happy birthday and kay Hmm. J, that J from Ayun, ST. Jay. What up, happy birthday. Ay, happy birthday din kay Kiof. Hope you're having a great day. Thank you kay Cedric sa pasalubong, mga Ay, salamat bizcocho, Cedric. piyaya. Nakuha na ni Gideon sa Nakuha ko wakas. na, ayun. Ano, may mag-EES ba tayo? Ito, konti na lang, sige. Sige. Sabi ni Ako si Topics, True Horror Story, yung economic situation and corruption sa Pilipinas. Another entry, parallel universe in the Lulu era, nung nagsabi na bumababa ang presyo ng bilihin sa Pinas. I can't, magkano na ba pauchin dyan? Yan, sabi niya.
Sabi naman ni Carbro, ang cute lang po na super fans kayo ng Drag Race Philippines. Kung nagustuhan nyo yung split premiere, try nyo yung US. Season 6 may split. Season 12 split din. Tapos season 13, in my opinion, pinaka-weird pero fun na split premiere. Yeah. Ayun. Napanood mo lahat yun, di ba? Bilang your Yes. fan na. Ayun. Mm. So maraming salamat, Carbro. Sabi ni Kay, siguro po sa next na disclaimer, ang podcast na ito ay rated SPG. Sobrang pogi ng G-Boys. May mga masaselang Wow. lengguwahe, puro karahasan, sexual at droga na di pwede sa mga batang tagapakinig. Ayan. Sabi naman ni Kay, sabi ni Kuya Gideon na rare yung malaking taxi dahil Innova. Sa Baguio, puro malaki ang taxi. Innova at saka Crosswind. And UV Express dito sa NCR, taxi lang sa amin sa Baguio. Kuya Glenn can vouch. Sabi niya. Yes. Sabi ni David, add ko lang yung isang torture na napanood ko sa YouTube na compilation which is rat torture. Use of rat to torture a victim by encouraging them to attack and eat the victim. Na-feature siya sa Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities Episode 2. Sabi ni David. And also, share ko lang, may mga na-influensyahan tayong manood ng Drag Race. Kakausap natin about that. So, ayun, si David isa doon. Sabi naman ni Zara, mga kuya, watch nyo yung K-drama na Revenant, 12 episodes pero sobrang solid. As in, never akong kinalabutan sa ganito kadami sa K-drama. And topic suggestion din po yung Korean lores. Huwag niyong papanood kay Kuya Gids ng gabi kasi kahit ako, hindi matatakotin, natakot ako. Love you guys, Caps Lock. Caps Lock kasi nasa intense part na ako. If you want the full experience, huwag po manood ng spoilers. Well, maraming ang nagsasuggest sa atin ng ito, Revenant. Ano yung may mask? Kaya may mask? Basta may mga pinapapanood, mga nire-recommend sila na mga K-drama na ano daw. Yan. Meron pang iba. Last na siguro for now. Tapos yung iba sa ano natin i-discuss sa slide. Sabi ni Phoebe Ann, yes niya about Vietnam. First out of the country trip niya. Love niya yung Vietnam. Went there twice kasi his dad worked there. Nguyen is the most common last name ng mga Vietnamese. 40% ang population nila ay Nguyen. At may naging Vietnamese friends din siya ng Nguyen. So ayun, according to them, they had a leader during Tran Dynasty na inutusan ng mga followers ng previous leader to change their last name to Nguyen as a sign of submission to their reigning leader that time. So waiting na siya sa part 2 ng episode ng Vietnam crimes natin. Love ko ang Vietnam and hoping na makabalik ako doon kasi very friendly ng mga Vietnamese. Love ko ang food nila. So, ayun lang. Sabi ni Phoebe Ann. So, thank you. Thank you, Phoebe Ann. So, yung mga next sa slide episode na mapagsimula na tayo at 13 Ay, sorry na. Alam mo yung mga jokes na ano, no? So, mga podcast 40 minutes after the intro. Now, let's go dive into the topic. Let's go straight into the topic. Straight into the topic after 40 minutes. Okay. Ito na nga. Sige, handa na ba? Game ka. Start na po tayo. Okay. So, ito ay mga medical mistakes. Mga aksidente lang naman talaga. Hindi naman to sinasadya. It's all about medical malpractice. Accidents during medical procedures, hindi intentional, and mostly due to negligence. Yung iba yung mga causes, but the results are devastating. It makes you wanna go, Doctor, anong ginawa mo? Yan. So, Ay, ano ba? May papakita ka ba mga pictures today? hindi or? muna kasi hindi ako nakapag-search ng pictures. Hindi, kasi isa-segue ko sana na available tayo on video. So, on video. Ayan. As Tignan nyo na lang aming mga pretty faces. Handa na? Game, start na po tayo. Sige, mga ilang items na naman. Number 1. Ito, yung pasyente, si Benjamin Houghton, was scheduled to have a potentially cancerous testicle removed sa West Los Angeles VA Medical Center. So, isang testicle lang niyang papatanggal. Can you guess kung anong medical malpractice ang nangyari kay Kuya? Yung maling testicle na natanggal.
Oh my God, oo. Oh my God. Confident pa naman siya kasi yung hospital na pinuntahan niya, itong West Los Angeles Medical Center, Shit. maganda ang reputasyon. Sabi nga nung isang top official ng hospital na yon, this hospital's approach to safety is considered a benchmark by healthcare organizations throughout Ooh. the world. Tapos, yung surgery pa ni Houghton nung araw na yun, hindi naman ganun ka-urgent. So, parang Okay. pinagawa lang niya to prevent As a precaution. uh, yung cancer niya. Yun nga, but the hospital missed the mark. Nung June 14, ay hindi Shit. ko nalagay yung year, ano, pero yung June 14, natanggal nung doktor yung maling testicle. Shit. They removed the right testicle, which was the healthy one, instead of the left, which was the potentially Fuck. cancerous one. Nakalagay Shit. sa medical records. In medical terms, ang nangyari nito ay tinatawag na wrong site surgery. Wrong site as in SITE, maling Okay. lugar ang pinagawaan ng Ah. surgery. Ito ay category ng mga medical mistakes or malpractice, which includes operating or removing on the wrong limb or organ, or doing the wrong procedure, Fuck. or even treating the wrong patient. Nangyayari yun. So, sa guidelines ng hospital, to ensure na tama yung gagawin nilang procedure, meron silang tatlong ginagawa na parang preparation checklist nila. Number one is ima-mark nila yung operation site. Tapos magte-take sila ng time out. Time out meaning pupunta yung mga surgeons dun sa operating room to double check yung gagawin Oh, okay. nilang procedure, and then sa kanila gagawin yung procedure sa patient. Sorry, ang number one pala is obtain consent form from the patient. Number Okay. two, yung ma-mark yung operation site kung saan gagawin. And number Ay, three, yung time out. Parang yun yung triple precautions nila bago nila gawin yung procedure. Ang nangyari kay Houghton, according sa medical records niya, may nangyaring mali in all three of these steps. Okay. Doon pa lang sa Paano? consent form niya on the day of the surgery, nakalagay na kaagad na yung right testicle niya ang tatanggalin and yung left niya Oh. ang sorry. Tama. Yun ang so mali kaagad, mali doon pa lang sa consent form. Tapos hindi nakalagay sa record kung sino nag-prepare ng form, pero nakalagay na pinirmahan to ni Houghton. Ang nangyari kasi, Shit. nung araw na yun, hindi niya dala yung glasses niya, so hindi niya mabasa. Shit. Sabi nung wife niya, parang sabi lang daw sa kanya, ito yung pinag-usapan natin, pirma ka na lang dito. So pinirmahan niya, not knowing na mali yung nakalagay doon. The next step is ima-mark yung site kung saan gagawin yung operation with a surgical pen. Pero dapat gagawin to before sedation, habang gising pa yung pasyente, so they can participate in the process. Ginawa sa kanya, sedated na siya. So, hindi niya na na-correct nung siguro Siyempre nung minamarkahan minamarkahan na, parang yung mali, right maling testicle side. niya. Ay teka, hindi yan. Tapos, tawag nito, Sa finally, check? yung dun sa time out, yung pangatlong procedure ng mga doctors pa right before the operation, nag-time out sila dun sa parang sa meeting, di ba? Ang ginamit pa rin nila was the erroneous consent form. Tas wala na nakapag-correct when they reviewed it before the operation. So yun, nangyari yung operasyon, natanggal yung maling ball, and Houghton was left deprived of the testosterone na pinoproduce ng healthy testicle na yun, which could result in health complications later on, including sexual dysfunction, depression, fatigue, weight gain, and osteoporosis. Pero ang dami palang pwedeng mangyari kapag Wala kang testosterone. Pero oo, ano yes. kaya sige, ano ang nangyari? Well, they sued the hospital and were seeking about $200,000 for healthcare costs and an undisclosed amount in damages. Di ko na nakakuha kung ginrat yun ng hospital, pero most likely kasi kasalanan talaga nila. Oo. Grabe, no? Shit.
imagine going like ay before we proceed naoperahan ka na ba? Tuli Nagpa-surgery is ka an na or something? operation, 'di ba? Yung ba? Tuli reveal. Nalaman tuloy. Ako siguro mga Meron minor lang. ako dito din. Ano Meron yan? parang something dito sa may bandang lower leg Cyst. ko. Ayan, inalis siya. Tinatanggal mo yung cyst. Ah. Ako naman, skin tag. Yun lang. Ano Kinauterize skin lang tag? siya. Yung parang excess na skin na Okay. nakaganon siya. Pero nasa medyo area na hindi nasisikatan ng araw. So, Okay. medyo nakakahiya. Ah. Ayun. So, tanggal naman siya successfully. Yan. Iba yung natanggal, no? Hindi naman ibang skin tag ang tinanggal. Yung tinuro ko naman. Tsaka gising Tama ako nun. naman. Gising ako kasi narinig ko, nakikita ko nagtatawanan pa yung mga nurses, mga bastos sila. So, tanong ko pala doon na parang eventually inalis din naman yung unhealthy ball. Tama ba? So, parang ang nangyari, wala na siya. Ball. Ay, oo nga, no. Kailangan tanggalin nila yun kung siya yung putet. Kasi kung cancer. Although parang may nakita ko na he left it alone muna kasi parang di naman daw niya urgent. Kasi na si kuya medyo nalungkot affected siya. Okay. Yeah, so thoughts and prayers for you. Next, okay, ito naman. Si Thomas and Nancy Andrews of New York. Pumunta sa isang fertility clinic which is New York Medical Services for Reproductive Medicine in Manhattan, New York. Tapos, so sila with fertility. So, parang, I guess, in vitro yung ginawa kay Okay. yung lalagyan siya ng sperm sa egg niya. Finally, their baby girl, Jessica, was born October 19th, 2004. But they knew something was wrong because of her physical appearance. Bakit? Tingin mo anong nangyari? Ibang race. Ganon. Oh my God. Bakit? Ganun Tama? na nga. Okay, Only when Jessica was born did they notice that her skin was drastically darker than either of them. So, nangyari naman talaga yun. Minsan, may mga puting parents tapos yung baka kasi baby, recessive gene yun, di ba? Nung either yes, one of them. Nag-skip ng generation, kumbaga. Oo. Pero they performed 3 DNA tests. May isang home kit and 2 professional lab tests. And all of these tests confirmed na hindi si Thomas Andrews yung tatay ng baby. Oh. So, the baby was a different race from her parents. And they were shocked nung nalaman nila when they went back to the fertility clinic na sperm ng ibang tao ang nagamit to inseminate their eggs. So it wasn't intentional din. Nagkamali lang talaga, but the repercussions of it, buhay ng tao yun. Yun na affect. Sabi ng couple, although tinanggap nila si Jessica as their own, they are reminded of this terrible mistake each and every time nakikita nila siya, which was simply impossible to ignore. They are being forced to raise a child who's not even the same race as they are. So, medyo malungkot, diba? Kasi, not saying that they're racists, pero kung medyo iba talaga yung appearance, parang it's something physical, so maalala nila yun. Diba? And props naman din sa kanila kasi parang kasi diba, yun nga diba, buhay, pinanganak na kasi, diba? Pinanganak na niya. So, parang, papatayin mo ba? Dispatchain mo or ipaampon mo, ganun. Pero, tinanggap naman din nila. So, props naman sa kanila for that. Dinamanda nila yung owner ng clinic, si Dr. Reginald Puckett, and the judge also found yung isang embryologist, yung nag-process ng egg and sperm, si Carlo Acosta. He was also held liable para doon, which is just fair. So di ko na nasundan kung ano nangyari sa story. Yung check nila doon, 'di ba? Syempre pag ganyan, marami nga silang mga samples, 'di ba? May pangalan ba?
Gano'n. Oh, ito, Dapat, sample 'to ng husband, ganyan. Sample 'to ng ibang tao. Pero saan kaya sila nagkamali, 'di ba? Or tama naman yung labeling pero nagkamali mm. ng kuha, may gano'n ba? Oo, yung mga gano'n. Oo, baka nga 'no. Shucks! Ay, dun pala sa And in hmm, vitro, so hmm. ini-inject mo yung sperm sa body nung babae Hindi ko sure, hindi ko alam kung or kinukuha rin yung or egg alam mo yung egg, outside, oo, oo, or ta's yung egg din tsaka dine-deposit 'pag ulit, anong tawag dun, eh, 'pag may embryo na, yun tsaka niya ilalagay saka dun sa ibabalik. oo, parang sila Free yung version. manually nagko-connect ng sperm and egg, ayun. Let us know kung nalalaman niyo yung mga ganyang procedure. Have you Oo. tried May napanood magpa-fertilize ako ng egg? ay not have you tried? May napanood akong ganyan sa I'm not sure kung anong cable channel yon, Nat Geo or Discovery. Yung ganyan, meron pa nga na pinuputol na nila mismo yung 'di ba merong parang buntot yung sperm? Mm, Pinutol na nila yon kasi nga hindi naman na daw kailangan kasi nga sila na yung mm. mag-i-inject mismo. So, ayun. So wala bang ano yun, wala bang, Wala effect naman. yun later? Effect sa baby gano'n. Oo. Parang wala naman daw. Ang buntot, hindi pala buntot yung naputol. Sa sperm. Hmm. Hala, sorry. Ayun. Kaya it just goes to show na kapagka nagtatrabaho ka sa hospital, no matter how small your role is, kahit taga-abot ka lang from the shelves, hindi ka pwedeng aantok-antok. 'Di ba? Parang kung mali Mm. nga talaga yung naabot mo. Naku, Anyways, overwork pa naman 'di ba, madalas yung kaya mga nasa nga, medical field. totoo. Yeah. So, ready ka na sa pangatlo? Pwede na. Pangatlo, Ito. In 2000, si Donald Church underwent surgery sa University of Washington Medical Center in Seattle. Magpapatanggal siya ng tumor sa kanyang abdomen. Natanggal naman ng mga surgeons yung hmm, tumor. But after the surgery, si patient ay nagka-complain na nakakaramdam pa rin siya ng pain. But yung doctor niya just kept telling him na normal yan, kakatapos lang ng surgery mo. Actually, even after 30 days, medyo may mararamdaman ka pa ring pain. So okey. that's exactly what happened kay Donald Church nga. For the next 30 days, a month, nakakaramdam siya ng pain dun sa site kung saan siya na surgery. And finally, he went to his own physician and what Oh, they discovered will shock you. ay, hmm, ano Tingin mo ano daw? nangyari? May Wala. naiwang injection. Parang so far tama ako palagi. Tama ka. Na nafo-foresee ko. Ano, tama ba? Correct. The surgeons Oh, accidentally left a 13-inch metal retractor sa loob ni shit. Donald. Kuya, alam mo, hindi ko alam kung ano yung itsura exactly nung metal retractor. Nag-search ako. Marami siya iba-ibang Sige nga. shapes. Sige, ako din titignan ko. So, I think marami siyang iba-ibang variations. So, hindi ko alam kung anong exactly yung naiwan sa loob ni Kuya mong Donald. Pero, Metal thir- retractor mm or pero yung the fact that it's ay, 13-inch, ay hindi siya ay, injection. hindi. Hindi. Oh, okay. Grabe Ang naman tawag kung sa syringe yung naiwan. syringe pala, iniisip ko injection process pala yun. Ayun. Oh, ang So, laki na 'to. hindi ko nga alam Gusto bakit mo ba niya ipakita naiwan. natin sa mga creepers, 'di ba? Para Sige nga, lang hindi share na mo sila nga. mag-Google, 'di ba? Gawin mo, go. Ayan, ito. Ay, na-click ko ba? Ayan. Ano 'to, yung parang kunyari, pang-hold ng mga bagay-bagay. Kunyari, example dito yung sa bibig, Siguro to keep 'pag the dental open, procedure. oo, yung mga Oo. kung may kasi siya tinanggalan siya ng tumor so they sliced him up most Para likely. pang-hold siguro ng mga tissues niya, ng skin, yung Yung gano'n. Habang balat, nakabuka, inaalis nila. ah, I see, I see. my Okay. God. Ayun na nga. So how could you leave something as big as that 13-inch retractor sa loob ng tao? So ito na nga, the surgical team, hindi nila napansin na yung ganong kalaking retractor was still inside the patient at di rin nila napansin na nawawala siya after the surgery. Shit. Sabi ng isang medical director dun sa University of Washington Medical Center, si Eric Larson, yung hospital, meron naman talaga silang procedures to reduce the likelihood na mangyari yung ganong incident, which Hmm. was
binibilang talaga nila yung mga instruments, pero yung mga smaller instruments lang ang actively nilang I binibilang. see. Mas Because mataas yung risk nun. because in theory, sino nga naman kasi talaga makakaiwan ng ganong kalaki nang hindi napapansin. So wala nang need to count yung mga bigger na instruments. Yun. Mm. So the hospital accepts, pero di pa rin, di ba dapat procedure, Check pa ganun din. pa rin, whether Kasi big tignan mo or kung ano nangyari, di ba? Naiwan nila yung ganun kalaki. grabe. Tignan mo. So the hospital accepts full responsibility para dun sa pagkakamali nila and nag-publicly apologize sila dun sa kay Shit. kay Kuya Donald. And naka-receive siya ng $97,000 in damages. 97,000. Pero ito, nakaka-alarma. This was the 5th incident in 5 years na nangyari yung ganitong incident dun sa sa Hospital. hospital. Shit. Mm. They must be doing something wrong or not doing something about it. Kung nakalima na kayo. Imagine mo, well, anything, kasi any foreign object na maiwan sa katawan mo, di ba? Parang whether ganun kalaki or mag-react yung katawan mo. May maramdaman ka Differently. talagang masakit. Oo. Alam mo, minsan uupo ka, natutusok ka na somewhere. Ba't ganun? Akala mo yung upuan mo, pero hindi pala. Tapos, pag may masakit pa naman sa katawan mo, mapapanaginipan mo siya. Kahit tulog ka, hindi ka napapahinga. Anyway. Okay, ito. I'm not sure kung mauhulaan mo to. Ay, nako. Ako babahin na hamon mo. Sige, tignan natin. Nakaka-3 na ako. So far, perfect. Ito. Si Enrique Ruiz, 52 years old, na-admit siya sa Lincoln Hospital Emergency Room on April 14th dahil sa pneumonia and bronchitis. Nung April 19th, after niyang ma-admit, 5 days after, nag-undergo siya ng tracheotomy to have a breathing tube inserted. Yung kanyang surgeon, si Dr. J. Yelon, siya ang nagpe-prepare, siya nag-operate kay Enrique, and may gamit siyang electronic scalpel, yung ganun. So meron siyang pinuputol na, I guess pinuputol niya yung tube or something, merong sparks. It was giving off sparks yung electronic scalpel niya. Yung parang sa welding siguro yung nagsa-spark na gano'n. Ngayon mo hulaan. Ano nangyari? Iba yung nabutas niya, ganun. Pambutas ba to? Ano to? Yung scalpel, electronic scalpel na nagsa-spark. It has Oo. something to do with the sparks. Na-sparkan yung mata niya. Hindi. Close. Mali pa din. So, Sirit na. si Mr. Ruiz, naka-oxygen siya. Ay! Shit! Ay, mukhang may yung sumabog yung sparks pumunta dun sa oxygen supply niya and nagkaroon ng minor, according to Dr. J. The hospital, okay. Minor explosion at nasunog yung chest and neck niya habang siya ay unconscious. Fuck! Tapos, nagising na lang siya in searing pain and he suffered second-degree burns. Fuck! Sabi ni Dr. Yelon, dun sa, he was trying to cover it up, basically. So, hindi niya mention yung burn dun sa kanyang post-surgery report. Tapos, nilagay niya na that the burns were not a danger to the patient dun sa isa pang report. And sinabi din niya sa mga reporters nung in-interview nila later on na unaware daw siya na nagkaroon ng burns. So, more deny si Kuya. Tapos nung hindi na niya ma-deny kasi parang all the evidence is there, and sabi na lang niya, that happens sometimes. It's not unusual. It was like a sunburn. Dina-downplay ni kuya mo. Yung responsibilidad niya. Pero mali niya. So ito naman si parang wala lang naman yan. Sensitive mo naman. Parang sunburn lang. Oo, cancer ka ba? Ba't ka sensitive?
Sorry, Cancer na zodiac, hindi Cancer na Ah, sakit. oo. Okay. Zodiac po. Baka, oo. Ayun, imagine magising ka na lang na nasusunog ka. Di Mm. ba? Ayan, so medyo short lang yan. Tapos hulaan mo ulit. Next. Okay, game. On February 20, 1995, si Willie King ay a 51-year-old na may diabetes-related circulatory disease ay nakaschedule na magpa-amputate ng kanyang right foot. Nako. Oh. Nahulaan mo na? Ano, maling foot ang natanggal? Oo. Oh no. Shit. Instead, yung surgeon niya si Dr. Rolando Sanchez, maling foot ang inamputate. Pero ito napaka-interesting kasi it's a series of mistakes na nag-lead to the wrong leg being amputated. Foot pala, bale. So, yung surgeon, si Dr. Rolando Sanchez, siya yung nagtanggal ng foot. He believed that he was removing the correct foot. Apparently kasi si Willie King, yung pasyente, he was suffering from diabetic complications which resulted in both feet being severely affected. Pero yung foot na hindi naka-schedule for amputation, na hindi naman talaga siya dapat i-amputate, hindi lang siya, it doesn't look healthy, pero it doesn't need amputation. Pero siyempre nung nakita ng doktor na ito yung tatanggalin, he wasn't surprised na ganun yung condition ng foot kasi hindi rin well-looking yung paang healthy supposedly. Kasi nga affected din siya ng diabetic complications niya. So, actually, nung pagdating niya sa operating room at nakita niya yung paa na nakaprep na, which was the wrong foot, as expected, inano na lang niya. What do you mean In-assume naka-prep niya. na? May mga, Like, andun na. Nakapwesto na yung paa. Oo, puputulin na lang niya talaga. Parang Oh, gano'n. shit. Pero hindi na siya nagtanong kasi it looks unhealthy. Pero yun nga, it's the wrong I gets foot. ko naman si Doc doon sa part niya. Mm-mm. Pero, So, alam mo yun, medyo, kailangan pa rin i-check. Alam, may consent May, form din ba sila? Ano, may marker ba na ito yung X, ito yung puputulin natin? eto na nga. Ayan. So, na-prep yung wrong foot for surgery because some of the paperwork listed the wrong foot. Doon pa lang sa Okay. paperwork, mali na din ang nakalagay. Doon sa blackboard sa kanilang operating room, yung operating room schedule and the hospital computer, all listed the foot incorrectly. Pero doon sa consent form and medical history, tamang foot ang nakalagay. So yun sana ang pag-asa niya kasi yung consent form. Tsaka doon sa mga interviews sa kanya nung before siya operahan, tamang foot ang naka-indicate. Pero yung Okay. paperwork na yun, yung consent form and yung medical history niya, na available in the operating room, pero hindi required na basahin ng surgeon prior to surgery. So nag-rely pa rin sila dun sa mga nakalagay sa blackboard, dun sa schedule, ganyan, dun sa computer system nila, hindi nila binasa yung consent form. Para kumbaga dapat yung all the other documentation, magre-rely dapat siguro dun sa consent form. Pero tama yung consent form, mali yung nalagay sa ano. So, yun. Hindi na nila chinak yung consent form. All the rest yung pinagbasehan na nila. Tapos, also, additionally, the surgeon did not speak to the patient prior to the surgery. So, hindi sila yung pre-operation na interview. Dun sana na-catch yung error eh. Kung napag-usapan nila. Putulin Dun pa na lang. natin yung kaliwa mong paa. Ay, Doc! Kanan po, kanan! Ay! Ganyan, parang gano'n. So, shit, My muntik bad. na. Gano'n. Kung nakapag-usap man lang sana. Medyo, okay na ba siya? Ayan, sige. Akala ko tapos na. Go. Ayan. Teka. So, yung incident na to, it made national headlines. Tapos, yung surgeon, si Dr. Rolando, nga siya? Rolando Valdez. Sanchez. Sobrang siya, nabash siya for amputating the wrong foot. And yung hospital also received negative publicity. But there are people na dinedefend si Dr. Rolando Sanchez, knowing nga yung kung ano nangyari dun sa circumstances na yun. Pero na-fine si doctor and na-suspend yung license niya for 2 years. And according to reports, the hospital paid
a settlement of $900,000 and yung surgeon nagpay din sa patient ng separate $250,000 settlement. Alam ay, Hmm. okay na Galing. ba? Okay na, yeah. Hmm. Iniisip ko lang, medyo ang sketchy nitong specific case na 'to kasi mali yung paperwork. 'Di ba? Alam mo yung may part na yung medical history yung tama, pero dun sa actual paperwork na ng surgery, mali na yung nakalagay. Para kasing iniisip ko na what if, ah, deliberately sabihin ko yung maling foot and then later on sabihin ko na, Ay, "Ay mali ito, hindi ito yung gusto kong ipatanggal," para lang bayaran ako. Kasi considering for din for na clout. pareho namang mukhang, for clout, hindi, for pera na rin. Considering na parehong unhealthy yung parehong paa. Ay. Sa akin lang ang sketchy lang Oh na my gano'n. God. Baka kasi style lang. Ay, hindi ko naman sinasabing syempre hindi natin alam yung full story. Ano Grabe. lang, another angle lang na baka puwedeng Gideon. gawing style for settlement, 'di ba? Grabe, naisipan ni Gideon. Nag-text si Satan, hinihintay ka Oh, na daw niya. Parang parang napaka-evil mag-isip nun. ikaw Oh, daw style mapalit mo sa 'no? Ganyan. Alam mo grabe ka, naisip ginaslight mo ba? Ginaslight mo ba yung patient? alam mo Hindi, yung tama yung pinaputol namin kasi yan yung sinabi mo during paperwork ng surgery. ikaw yung mali, ikaw naman pala yung mali. Ikaw yung mali. Tama kami. Tama yung Alam mo pinutol yun, namin. alam mo si Scary Movie 3? Yung kay Ano nga ba Shaq, yun? yung opening ng Scary Movie 3, Ano napanood mo ba nangyari yan? ba? Nakalimutan ko Yung na ginaya eh. nila yung Saw, Oh. tapos Wrong. Oo. yung 'di ba lalagariin mo nga yung foot mo because hindi mo malagari yung chain so yung paa na lang. Tapos maling paa yung nilagari. Yung hindi naka-chain ang nilagari. Ang inang. Anyway, ayan. So, yan yung kay Willie King. Mm. Let's move on to the next. Okay. Ito, March 2, 1985, si Bob East, a prize-winning Miami newspaper photographer, dinala sa operating room sa Jackson Memorial Hospital for surgery to remove a cancerous eye. Hindi Naku, na to ito ano, na hindi na naman hindi to. na Alam hindi na mo, to maling mata, hindi na to maling mata ang pag natanggal. mga bilateral na talaga, no, Yung kinakabahan ka na baka mga yung maling pair-pair. side ang Oo, naoperahan. matanggal. Alam mo bakit? Minsan Bakit? talaga simple instructions na left or right, nakakalito. Oo. Totoo. Alam mo nga, nakapapanood akong video niyan na pag sasabihin, go to your left, gaganon sila sa screen. Tapos kung ano yung letter L, dun yung left. Ganon. Ay, letter L to. Ayan. Palatanda. Dito yung left. Ayan, ganon. Hindi, tapos minsan yung instructions sa'yo, pagdating mo nun sa room, kumuha ka ng, ang kunin mong ulam yung nasa left, wag yung nasa right kasi para kay ganito. Tapos pagdating mo dun, parang, ano nga ulit yung sinabi? Left Parang, ba or right? yung Ang parang, mali naman dyan. Dapat, wag mo sabihin yung hindi. Sabihin mo kung ano yung dapat. tapos parang magbi-mix up sa utak mo. Oo. Tapos ang ending, ang simple lang ng instruction na binigay sa'yo. Tapos yun pa hindi mo talaga na-gets. Pero yan, in this time, this case, hindi maling mata Hindi naman. Tama ang naman. natanggal. Tama naman. So ito, si Bob East, he decided na i-donate yung mata niya na yun. Excuse me. Yung cancerous? Oo, i-donate niya to medical for study. school for Okay. for the medical students na pag-aralan. Hindi naman donate sa nangangailangan ng mata. Binigay mo, ito tinatanggap mo, mata. may ano rin na Issue, may something. cancerous. Ganyan. Lady owned. lady owned. May issue lang may slight issue, cancerous yung mata. Ganun. Parang wala lang yun. Cancerous lang naman siya. Papalitan mo na lang din ulit. Okay, so may yung anesthetist, yung naglalagay ng anesthesia, I guess. In-administer niya na kay Mr. Easy. By the way, si Bob Easy is 64 years old. Okay. Tapos, the surgical team went to work and 6 hours later, nung patapos na yung operation, something terrible took place. Ganito kasi, 8 hours yung operation. And early on,
dun sa surgical procedure na 8 hours after ma-anesthesia ni Bob East. Yung kanyang yung surgeon niya, si Dr. James Ryan Chandler, inutusan niya yung isa sa mga physicians na extract ng 50 cubic centimeters of cerebrospinal fluid from the base of the patient's spine. Ang purpose daw nun is to reduce the pressure dun sa brain pag tinanggal yung fluid na yon para makapag-operate siya dun sa likod ng mata. Kasi kung hindi niya tatanggalin yon, may pressure doon, so hindi niya magagawa. And ang instruction was, tanggalin yon kasi i-inject niya yun after the surgery. Ibabalik din naman niya yung cerebrospinal fluid na yon. So, habang ginagawa niya yung surgery sa mata, pinaprepare na rin ng ibang physicians yung magre-receive ng mata for research. So, yung isang ophthalmology resident dun sa hospital na yon, dumating siya carrying a tray kung saan ilalagay yung mata after matanggal ni Dr. Chandler. Tapos, doon sa tray, may nakalagay na small unmarked vial of glutaraldehyde. Para siyang formaldehyde na toxic substance na doon ibababad yung mata to preserve the tissue. Tapos iniwan niya yung vial na unmarked dun sa tray at umalis. So, nahuhulaan mo na ba kung ano nangyari? Okay. Nalusaw yung mata, gano'n? Hindi, tama naman siya. Tama siyang substance to hold Okay. the eye. Pero ito na nga. Nung nangyari na yung surgery, si Norma Anderson, yung isang nurse, nakita niya yung vial. Ang nagtanong siya, sabi niya, excuse me lang po. Tinanong niya isa sa surgical team, nakita niya yung tinanong niya, ano to? Ano tong vial na to? And one of the members of the surgical team said, CSF, which means cerebrospinal fluid. Akala nung nagsabi sa kanya, yun yung in-extract nilang cerebrospinal fluid kay kuya. Yung tinatanong ni Norma is, ano tong unmarked vial na to ng glutaraldehyde, yung formaldehyde. So nung sinabing cerebrospinal fluid yan, kinuha niya and then binigay niya sa anesthetist, yung nag-administer ng anesthesia. Tapos later on, yung nag-anesthesia, nung siya na yung turn niya na para dun sa patient, in order na ni Dr. Chandler na i-re-inject na yung spinal fluid pabalik sa patient. Dalawang hawak na nung mag-re-inject. Yung cerebrospinal fluid na totoo at yung vial na unmarked na formaldehyde. So si Dr. Gyamfi, in-insert niya na yung syringe containing yung 50 cubic centimeters of Mr. Bob East's spinal fluid into his spinal column. Then, kinuha niya yung isa pang vial na akala niya na nakamark din na cerebrospinal fluid at in-inject niya din. So, walang makapag-explain bakit both were injected. Isang bottle lang naman ang winidraw na cerebrospinal fluid kay kuya. So in short, yung daladalang unmarked vial nung isang nurse na magre-receive ng mata na formaldehyde na pagkamalan nilang cerebrospinal fluid at na-inject pabalik kay kuya sa spine niya directly. Ayun. Ano nag-i-effect kay kuya? Well, nangisay lang naman siya, minor concern lang naman. Oo. Pero yun, Usual naman nangyayari yan. bumagal ang kanyang pulso at bumagsak ang kanyang blood pressure immediately. And they were trying to keep him breathing for another hour. Hindi nila ma-figure out kung anong nangyayari sa kanya until yung ophthalmology resident na originally nagdala nung formaldehyde at yung tray dun sa room ay nagtanong ng, where's my glutaraldehyde? Yung parang ganun. Kasi nandito siya kanina, yung unmarked na vial. Doon na sila
katinginan at shit, na-inject sa Mm. na-inject sa Oops. patient. Ganyan. Oo, yun yung big moment nila. And Bob East died 5 days Oh my later. God! Mm. Hindi Yung gumana yung autopsy niya, breathing. hindi. His autopsy showed the solution had turned his organs into stone. Shit. Natuyo, nanigas, ganyan. So, I guess, di ba kasi pagka yung formalin, di ba? Pagka tinatry na i-preserve. Pero, ayun. Shit. So, it's a no-no. No-no. Minsan kasi, napansin ko sa mga hospital, dahil busy ang lahat, pag talaga may tinatanong kang something, parang lahat sila dismissive. Hindi, nothing against some professional, medical professionals, pero parang, I don't have Paano time for this. dismissive? Ganun yung ano nila. Ganun yung nasisense ko minsan na pag simple lang yung tanong mo, yung mga ganyan. Or yung minsan hindi ka talaga nila mabigyan ng more time than you need kasi may inaasikaso silang someone na mas urgent. Pero Di yun ba nga, yun nga yun? Yung triage mm, nila. tas minsan, yung tinatanong mo pala, akala nila hindi urgent. Yun pala, urgent ka din. Pero dahil na-dismiss nga, tapos parang, sige, ganito yan. Tapos ituturo ka kung kani-kanino, yung mga ganun. So, minsan maawa ka rin sa mga pasyente. Pero hindi ko masasabing kasalanan din ng mga, mga doctors. Marami talaga sa iniisip. Pero, ayun nga. Ito yung may mga gantong mistakes, yung madaling ma-avoid sana. Kung na-mark lang yung ng tama yung via. Actually, nabasa ko dun sa article na pinagkunan ko nito. After that, ni-require na nila na walang makakapasok ng operating room with unmarked na mga substances. Dahil ayan. Ayan. Okay. So, ready for the last Ay, item sige. on our list? Okay. So, ito, kapag nagpa-surgery ka, dalawang types of anesthesia daw ang ina-administer sa'yo usually. The first is a paralytic, which leaves you completely unable to move, nung napaparalyze ka. And the second type is to prevent pain and magkakaroon ka ng loss of consciousness. So, yung first is hindi ka lang makakakilos. Yung pangalawang type, yun yung hindi ka makakaramdam at mawawalan ka ng consciousness. So, in 2006, si Sherman Sizemore underwent exploratory surgery to determine kung ano yung cause ng kanyang recurring abdominal pain. Yung paralytic na na in-administer sa kanya, yung first type, yung hindi ka lang makakagalaw, it was effective. The second one, yung dapat hindi ka makakaramdam ng pain at dapat mawawalan ka ng consciousness, hindi na-administer sa kanya. Ay, shit. So, during the operation, he was unable to move or speak at naramdaman niya lahat ng ginagawa sa kanya. Fuck. Tapos, tinape pa nila yung mata niya kasi nakagano. The So, shot? hindi siya makakita. So, hindi nila nakikita na kung ano nangyayari sa kanya kasi, Alam mo diba, yung dilat na pala sa sobrang sakit. Ang sakit! yung gumaganon-ganon na yung mata mo. Aray! Yun na nga lang doon mo na nga sana may communicate, natakpan pa. Sa yung expressive eyes, pero titakpan nila. So, hindi na malayan ng medical team na si Mr. Sizemore was awake until 16 minutes into the surgery. Shit. Nung na-realize na nila, doon pa lang na-slice up na nila siya. Nung na-realize nila, doon na nila siya binigyan ng amnesia-inducing drug. Siguro para Hindi niya malimutan yung maalala. nangyari sa kanya. Tapos after the operation, after the procedure, hindi nila sinabi sa kanya na nagising siya nung time na yun. So si Mr. Sizemore, he was unable to remember exactly what happened. Pero he knew na something was wrong. May bumabagabag sa kanya. Hindi lang niya maalala kung ano. So si Mr. Sizemore, he never had any psychiatric or psychological conditions before siya magpa-surgery. Pero after niyang maoperahan, bigla siya nagkaroon ng mga panic attacks, insomnia, mga nightmare. Tapos parang nagkaroon siya ng mga paranoia na people were trying to bury him alive. Yung ganyan.
So, I think eventually, naalala niya yung nangyari sa kanya. Yung gising pala siya nung inooperahan siya. Tapos, he started na mag-complain na he was unable to breathe. Tapos, gusto niyang iwan siya mag-isa. No. Ayaw niyang iwan siya mag-isa. Pero ayaw din niyang makita yung mga family niya, yung mga grandchildren niya. Tapos, nagiging paranoid na siya. Lagi siya nakaka-imagine na meron siyang excruciating pain kahit wala naman supposedly. Kung na-inform man lang sana siya kung ano talaga nangyari dun sa surgery niya, baka sana nabigyan pa siya ng psychological help kung ano na-experience niya nung after ng surgery. Kasi hindi nga, tinago nga sa kanya kung ano nangyari. By the way, 73 years old na si Kuya. Tanda na talaga siya. And tragically, 2 weeks after the operation, he committed the S word. Oh. Ay. So, yan. His Damn. suicide, sinabi ko lang din, tanga. His S word appeared to have been caused nung na-experience niyang anesthetic awareness. Yun yung term doon, anesthesia awareness. It affects 20,000 to 40,000 patients every year. Ay, ang dami. Imagine that. So, yung family ni Mr. Sizemore, they sued yung hospital for failing to properly anesthetize him, which they believe caused their dad to commit yung S word. And the case was settled confidentially. Ano masasabi mo sa ating number 1? Ang scary nun, no? You are being operated on. Tama ba yung preposition ko? Nang gising ka. Nagising ka. Hinihiwa ka, binubuka yung tiyan mo. Nararamdaman mo yun, di ba? Para kang nanonood ng horror movie nun eh. Tapos ikaw yung victim. Ang sakit. Okay. Tama Tapos nga yung sige, go. Sorry, Hindi, go. sige. Hindi, ikaw na. Kalimutan mo na naman eh. Hindi, okay Pero lang. tama nga yung nararamdaman niya na parang yung paranoid siya na people were trying to bury him alive. Kasi siguro ganun yung sensation nung hindi siya makakilos. Tapos nakatikit lang yung mata niya, nakapikit lang. Pero nararamdaman niya lahat. Yung feeling of being trapped. Yun. Siguro, nabanggit mo nga yung age, 73? Tama ba? Siguro, nung nararamdaman na niya after ng operation, nararamdaman niya yung anxiety, di ba? At kung ano-ano pa. Para tuloy, nung nasabi mo yung age, baka naisip ko na baka nung nalalaman ng mga family member, na-dismiss na lang into saying na, kasi matanda na kasi siya. Ganun. Baka kasama, old age problem, yung ganyan. Baka. Kaya, dinidismiss na lang. Di ba? Baka. Medyo nangyari sa akin to. Although hindi siya talaga operation, ano lang siya, papabunot lang ako ng ngipin. Tapos, nung first kong punta, so pinigyan ako ng anesthesia. Tapos, medyo, day prior kasi medyo masakit yung ngipin ko. So, anesthesia, nararamdaman ko nung binubunot. Kasi nung Masakit? hinila na siya, masakit. Nang ginagalaw na, di umaaray ako, no. Sabi nung dentista, ay sige, hindi natin tutuloy ngayon, mag-antibiotics ka for a week ba or 2 weeks, saka natin gawin ulit. Tapos, di bumalik ako. Sinunod ko talaga yung antibiotics niya. Di ganun ulit. Anesthesia, nararamdaman ko pa rin. Parang, ang sakit ng sensation nung ginagalaw yung ngipin. Tapos, siyempre talagang, bagang. So, pinipersa na nung dentista, babae. So, gano'n yun. Alam mo yung nakaganon na yung paa niya. Sige, yan, targets na natin. Nakakapit ako sa kamay niya, nilalayo ko siya. Tapos, nanlalaban ako eh. Tapos, inaano talaga niya. Tapos, sabi niya, kasi kung di pa natin tutuloy ngayon, ganito lang din mangyayari next week, mararamdaman mo pa rin. Sabi niya, kasi nga, parang di nag-work yung anesthesia sa'yo. Sabi niya, gusto mo ba tuloy na natin? Sa kagustuhan kong matapos na, tapusin na lang ang lahat. Parang, sige, gawin niyo na, do it.
Di hinila niya. Alam mo, ramdam ko Nagparaya talaga ka yung, na. ramdam mo yung napupunit habang Ah. hinihila. Sumasama yung gums, yung mga ganun. Tapos parang, nagsusugat talaga siya. Hindi siya smooth na isang tanggalan na parang, smooth siya pero ramdam mo na-tear yung gums. Sakit talaga. Tumululuha ko. May, Sa left? mm, Sa left oo, eye? sa left lang. Tapos may playlist pa si doctor nung sa clinic niya. May tumutugtog na Coldplay, Fix You. Akala tuloy Ay. niya ramdam na ramdam ko yung song. Kasi pagkatanggal niyang gano'n, edi kinuha niya na yung ngipin. Actually, nasa akin yung ngipin. Tinago ko hanggang Hanggang ngayon. ngayon? Okay. So, nilagay niya yung ngipin doon. Tapos, pahinga siyang ganyan. Tapos ako, nakaupo akong gano'n. Umiyak. Magul akong gano'n. Tapos, I will try to fix you. Ganun pa yung kanta. Tapos sabi ni nung dentista, ay, naiyak na si sir. Putang ina, kaya ko may kagagawa nito. Ayop siya. Yun na lang yung paano niya. Oy, so sad. Naiyak na si sir. Sabi niya, bastos ka. Di naman bumalik talaga dun. Ay, may similar din ako. Pero ang nangyari naman sa akin, ganyan din, hindi rin nag-e-effect yung anesthesia. Ako naman, ako yung may gusto, Doc, ituloy mo na. Si Doc yung ayaw. Siya yung kinakabahan na. Sa tuli ba to? Hindi. Sa ngipin din. Hindi rin gumagana sa akin kasi nararamdaman ko pa din yung habang Ayaw binubunod. na. Tapos sabi niya, Matapang. sabi ko, hindi, Doc, go. Kaya ko. Gumaganon ako. Pero yung doktor siya yung hindi nag-beg off na, hindi, wag na natin ituloy. So, Kasi nangyari? medyo kinakabahan siya. Wala. Hindi na tuloy. So, bumalik ka na lang. Sa ibang dentist na after many years na, nung nagpa-brace na ako, tsaka lang yata. Ay, hindi pala. Iba pa. Before that pa. Pero, inabot din ng years bago ko ipabunot ulit. Grabe. Kaya ayoko nang masiraan ng ngipin kasi feeling ko pag gano'n ulit, mararamdaman ko ulit. Di ba dalawa pa naman yun? Una, anesthesia na, alam mo yung paste? Para the di maramdam gums yung yan. syringe. Oo, and then yung syringe. So, ang galing nila magtago kapag paparating na yung syringe. Di mo makikita. Ay, Tago talaga? nila. Parang out of your line of sight. Tapos, maramdam mo na lang tapos na. Pagtanggal na ganun, ay may syringe pala siyang hawak. Tapos na pala, na-inject ka na. Na-injection na na. But, anyway. Yeah. Dito sa mga nabanggit mong mga situation. One, very delicate din talaga ang medical procedures natin, di ba? Alam mo yung konting mali mo lang, it would cost you your life na. Yung katulad sa mga nabigay nating example. And yung mga pagkakamali kasi, parang if you'll think about it, very, how would you describe it? Yung preventable. Simple lang naman, oo. Na preventable, pero somehow, hindi natin alam kung saan nagkaka-error, and then eventually life-changing yung repercussion. yung effect niya sa patient, di ba? Yun lang. Nakakalungkot lang. And siguro, kaya din siguro, malaki ba sweldo ng mga doktor? Tama ba? Especially, syempre, mga neurosurgeon, mga ganyan. Mga surgeon. Ayan. Kasi nga, very meticulous. Anong kailangan? Steady hands. Diba? Para maayos yung pag-cut. Mga ganon. So, di ba yun yung nakita ko sa TikTok, yung diretso, hindi sila nanginginig. Mga ganyan. Imagine mo kung yung mag-ooperate sa yung surgeon, bago gawin, naggaganon. Ito yung left. medyo, ay wait, Doc. Wala bang ibang doktor? Buti sana kung ngipin lang yung papatanggal ko. Kung yung katabi na tanggal mo, okay lang. Okay, amputation of the left foot. Diba? Medyo. Dito. Ayan, left. Yan lang. Kayo ba, Creepers, may napag-opera na ba kayo at mali na ba kayo sa operating room? Naku. Kwento nyo yan sa amin. Send us your ES.
y tama, use hashtag CrypsilogueES or you may slide into our DMs kung meron man kayong mga stories na gustong i-share for slide episode. Mm. Look for Crypsilog everywhere yun, sa Yes. socials. Pwede nyo send via email. Just send it to cripsilog@gmail.com, or kung gusto nyo anonymous, you can use Curious Cat to search for Cripsilog. Yes, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon, sa PayPal, sa GCash. Nasa description po ng episode at ng show yung mga information na yan. Kung natutuwa kayo sa amin and gusto nyo kaming bilan ng pangkape. You may Tama. also share the episode to your friends. Let them know how meticulous Cripsilog is. Sabi. By the way, marami tayong mga bagong content sa Patreon. Hindi lang natin napopost sa social media, pero tuloy-tuloy lang dun sa Patreon natin. Tinatry naman natin regularly makapag-post ng content. Kaya ba ba? Sorry. Matatapos na. Rate us 5 stars sa Spotify if you still haven't. And, ano pa ba, Glenn? Bunk, listen to other Bunk shows. Cripsilog is part of Bunk Collective. Hello, Bunk Meets. What up, bunkmates? So, yun lang. See you on Thursday for... Thursday ba talaga i-release? This week? Of course. Okay, see you on Thursday for Slide Into Our DMs episode. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. Products of the bitches. Buyers. Cripsilog. Bye. Teka.